Sa unang gabi namin, ay sinigurado kong naka-lights off dahil nilagyan ko kasi ng liquid red coloring ang kayamanan ko para isipin niyang buo pa ang perlas ko. Ngunit sa hindi inaasahan ay, Dear Ate Tin, magandang araw po sa'yo at ganon na rin po sa lahat ng mga masugid mong tagapakinig dito. Pakitago na lang po ako sa pangalang Bibian. Ngayon po ay aking ibabahagi sa inyo ang ginawa ko na sobrang pinagsisihan ko. Kakakasal ko lang po sa asawa kong, itago na lang po natin sa pangalang ninyo. Sa totoo lang po ay, malaki po talaga ang kasalanan ko sa asawa ko. Nang dahil po sa ginawang pagsisinungaling ko, first boyfriend ko po siya. At kailanman ay hindi niya ako inaya na magdoremi kami. Noong mga panahong magjowa pa lang kami, malaki daw kasi yung respeto nga sa akin. At gusto niya na maging regalo ko ang perlas ko. Once na naikasal na kaming dalawa, pero sa hindi inaasahan, ay may nangyari na hindi maganda nung araw na nagkaroon kami ng matinding away. Nagdahil kasi sa galit at tampo ko sa kanya ay sumama ako sa mga kaibigan ko. Nag-inuman kami sa isang bar at dahil sa kalasingan ko ay naibigay ko sa iba ang perlas ko nang dahil po doon. Ay sobrang nababahala po talaga ako. Nagawa ko pero inilihim ko po ito kay Noel. Dahil ayaw kong mawala siya sa akin, buong akala ko kasi ay magiging maayos ang lahat kapag hindi ko sinabi sa kanya. Pero mali pala ako. So ayun nga, after ng kasal naming dalawa, ay doon na ako nagsimulang magsisi sa ginawang pagsisinungaling ko sa unang gabi, ay sinabi niya mismo sa akin na excited na raw siyang makuha yung regalo niya. So sobrang kinabahan po talaga that time, pero kahit na ganon, nag-isip ako ng paraan at yung paraan na iyon ang naisip ko. Naglagay ako kaagad ng bagay na iyon at sinigurado kong naka-off yung ilaw para hindi niya mahalata. Buong akala ko talaga ay uubra yung plano ko. Pero hindi pala dahil kahit nakita niya iyon, ay ramdam naman niya sa kaloob-looban na wala na ang bagay na sobrang importante sa akin. Sinabi niya na magsabi ako ng totoo. Pero hindi ko kayang sabihin sa kanya ang nangyayari. Kaya ipinagpilitan ko talaga. Pero mas lalo lang siyang nagalit sa akin. Sinabi niya, huling-huli na nga daw ako sa akto. Ay nakukuha ko pa rin daw magsinungaling. At ang mas masaklap pa ay nalaman niya kung ano yung nilagay ko. Kaya mas lalong nagalit siya. Sinabi niya sa akin na sobrang pinagsisihan niya na pinakasalan niya ang sinungaling na katulad ko. Nasaktan ako pero kasalanan ko ang lahat. Nang dahil po dun, ay hanggang ngayon, ay we're not in good terms pa rin. Humingi na ako ng tawad sa kanya, lumuhod na ako sa harapan ng ilang beses, sinuyo ko siya ng sinuyo, at higit sa lahat, grabe na yung efforts na ginawa ko para mapatawad niya ako, pero hanggang ngayon, ay palagi pa rin niyang sinasabi sa akin na sobrang pinagsisihan niya ang pagpapakasal niya sa akin. Ang sakit, sobrang sakit. Sa tingin niyo, dapat bang patuloy ko pa siyang suyuin ng suyuin? O tuluyin ko na lang siyang papalayain? Please give me some advice. Maraming salamat.